Ang mga operasyon sa pagdrilling sa ilalim ng Phase 4 ng Malampaya Gas to Power Project ay nakatakdang magsimula sa lalong madaling panahon dahil ang drillship ay nakatakdang dumating sa site nito sa Northwest Palawan by second half of June 2025. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang timeline para sa pagdating ng rig sa Pilipinas ay lumipat sa ikalawang kalahati ng June mula sa paunang tinantsyang pagtatapos ng schedule ng May. Ito ay naganap dahil sa pagkaantala sa pagkumpleto ng kasalukuyang pagbabarena ng rig sa Malaysia, sabi ng Department Energy, DOE. Sinabi ng DOE Undersecretary Alessandro Salas, sa isang press briefing sa Taguig City Huwebes na ang drillship Noble Viking at 3 iba pang mga vessel ng suporta ay kasalukuyang nasa port sa Labuan, Malaysia para sa pangwakas na inspeksyon at paglo-load ng mga materyales. Ang drillship ay nakatakdang makarating sa Northwest Palawan, na may pagbabarena ng 3 balloon 2 for production and 1 for exploration, to follow. Sinabi ni Salas, na ang pagdrilling ay aabutin ng halos 150 araw, na inaasahang magtatapos sa huling quarter ng taong ito. Kung matagumpay, ang output mula sa mga bagong well ay maaaring mapalawak ang mga operasyon ng Malampaya sa pamamagitan ng 2034, mula sa kasalukuyang projection ng 2029. Ang aktual na hookup at pipelining upang i-connecta ang 2 bagong well sa umiiral na mga pasilidad sa paggawa ay isasagawa kaagad pagkatapos, upang magsimula sa huling quarter ng taong ito, dagdag ni Salas. Kasalukuyang nagbibigay ang Malampaya ng 1.2 hanggang 1.3 gigawatts ng kuryente, sa ibaba ng dating output nito dahil sa pagtanggi ng mga reserba. Inaasahan ng Energy Department na mapalakas ang paggawa ng natural na gas ng Malampaya sa 1.5 hanggang 1.7 gigawatts. Sabi ni Salas, the third well being drilled is an exploration well, at sana sa magagandang resulta sa paggalugad na tinatawag na bagong pag-asa, magbibigay ito ng karagdagang mga volume para sa larangan na magawa. Samantala, ang imported liquefied natural gas, LNG, ay ginagamit upang punan ang kakulangan sa pamamagitan ng 2 mga terminal ng LNG sa Batangas. Noong 2023, ang natural na gas ay nagkakahalaga ng 22% ng power generation. Sa ngayon, ang kabuuang pangunahing supply ng energy ng bansa, higit sa kalahati, o 54%, ay na-import, sabi ni DOE Secretary Rafael Lotilla. Nabanggit ni Lotilla na ang coal ay bumubuo ng 63% ng power generation ng Pilipinas, na may 83% ng supply ng coal na na-import 99.5% na nagmula sa Indonesia. Sinabi ng Energy Chief, the diversification of fuels, including renewable energy and natural gas, are important elements in this energy transition, and of course, the remaining movement to the potential for future contributions even of nuclear power. Bukod sa Malampaya, the DOE ay ramping up exploration activities in other parts of the country, kasama ang East Palawan at Sulusi Basins, kung saan hanggang sa 5 mga service contracts ay nasa iba't ibang yugto ng award. Sa gitna ng mga mapagkukunan ng Malampaya Gas Field, isang opisyal ng PNOC Exploration Corporation, PNOCEC, na sinabi ng 3 mga lugar sa Mindanao na maaaring mag-a-apply sa mga tuntunin ng pagbibigay ng sariling supply ng natural gas para sa baseload power. Sa isang forum na inorganize ng Davao City Chamber of Commerce and Industry,
Sinabi ng Vice Presidente ng PNOCC para sa upstream na operasyon na si Jamie Bacod na ang mga sedimentary basins sa Sulu Sea, ang lugar ng Agusan Davao, at ang lugar ng Cotabato ay may potensyal na makagawa ng natural gas, na maaaring humantong sa kalayaan ng energy ng bansa. Ang Sulu Sea ay nagho-host ng Service Contract SC-56 block ng pagsaliksik, gayunpaman, ang kabuoang ENP Philippines BV at dayuhang kasosyo na si Jadestone Energy, na ginamit upang hawakan ang SC-56, ay sumuko sa kanilang pakikipagsapalaran sa exploration noong nakaraang taon. Maraming mga lugar ng Sulu Sea ay para sa alok sa ilalim ng Department of Energy Philippine Conventional Energy Contracting Program, PCECP, ang Agusan Davao at Cotabato Basins ay para din sa alok sa ilalim ng PCECP. Ang bagong nakasay na Philippine Natural Gas Industry Development Act, na naglalayong itaguyod ang liquefied natural gas, LNG, as fuel resources bilang mga mapagkukunan ng gasolina upang mabilis na masubaybayan ang paglipat ng bansa sa renewable energy, ay malamang na mag-akit ng maraming mamumuhunan. Ayon sa isang senador ng Pilipinas, ang mataas na gastos sa energy ay isa sa mga hadlang para sa mga dayuhan at lokal na mamumuhunan na gumawa ng negosyo sa bansa. Sa bagong batas na ito, inaasahan na magkakaroon ng mas maraming pamumuhunan sa mga lokal na mapagkukunan at infrastruktura, mas maraming mga pagkakataon sa pagtatrabaho at maakit ang mas maraming dayuhang pamumuhunan. Pinirmahan ng Pangulo ng Pilipinas noong January 15 ang isang panukalang batas na naglalayong paunlarin ang industriya ng natural gas, natgas, ng bansa habang ang Pilipinas ay naglalayong pag-iba-iba ang power mix nito at mabilis na masubaybayan ang paglipat nito sa renewable energy, RE. Sinusubukan ng bansa na itaas ang bahagi ng RE sa energy mix ng bansa sa 35% ng 2030 at sa 50% ng 2040 mula 22% ngayon.